Kalights, bakit may lugi kapag ang wire na ginamit natin sa isang appliance kagaya dito, aircon, ay manipis o maliit yung wire? At magkano ang nalulugi dahil sa maliit na wire na ginamit mo? Yun ang ating topic ngayon. Pag-usapan natin yan. Let's go! Kapag masyadong manipis o maliit yung wire size na ginamit nyo sa inyong load, kagaya dito sa aircon, tumataas ang resistance, kalights. Mas maraming init, mas malaki ang voltage drop, mas malakas ang kilowatt hour consumption, at mas mabilis masira ang inyong mga appliances, kalights. Kaya bibigyan ko kayo ng computation para malaman nyo kung magkano nawawala sa inyo. Kaya ito, magko-computation tayo. So sample natin yung aircon, diba? So yung ating appliances na gamit ay aircon, ECU. Ano naman nga sa ballpen natin? ECU, klaro ba dyan? Yan, na may 1,000 watts na lang para sirado sa 1,000. Na ano lang yan eh, 746 watts lang yan dahil 1 horsepower, pero 1,000 natin. At dapat ang wire dyan, ang wire dapat dyan talaga ay 5.5 mm squared or number 10. Yan dapat ang wire. Pero ginamit halimbawa lang to, ginamit mong wire 2.0 mm squared or di kaya number 14, parehas lang yan. Halimbawa ganon. Ang result niyan, ito na, dito na tayo dahil maliit yung wire ginamit mo. Nagdadagdag yan, dadagdag ng 5 to 15% na extra loss, extra power loss. So kung i-convert natin yan sa kilowatt hour, yung 5 to sa wattage pala, yung 5 to 15% nasa ano yan, 50 to 150 watts, no? Nawawala o nadadagdag sa inyo. Ito yung computation yan. I-convert natin yan sa kilowatt hour. Pero alam niyo na sa ating lungsod meron tayong 12 pesos, no? Sa amin 12 pesos kilowatt hour, no? Per kilowatt hour. So ito yung computation yan. Computation yan. Convert natin, unahin natin yung 50 watts. So 0.05, no? Kilowatt hour. Dahil na-convert na. So i-multiply natin. Halimbawa lang 8 hours natin ginamit. 8 hours times 8, ha? So ang sagot niyan 0.4 kilowatt hour. Di ba? 0.4 kilowatt hour per day. Ito ang sagot niyan. So ngayon naman, pag makuha mo na yung 0.4 kilowatt hour, i-multiply mo siya sa 12 pesos. So pag multiply mo sa 12 pesos niyan, ang sagot niyan 4.80 per day. So 4.80 per day. So i-times mo yan sa 30 days. So ang 30 days niyan, no, 4.80 times 30 days sa isang buwan, ang sagot niyan 144 buwan. So may 144 na. Sa 50 watts pa lang yan. Halimbawa naman, kung 150 watts kasi aabot siya ng 150. Kakonvert natin agad yung sagot. 432 buwan. Yan ang madadagdag sa konsumo mo. Kung sa aircon pa lang, meron ka lang 1,000, sana bayarin dati is 600, madadagdag pa to dahil maliit yung wire na ginamit mo. So magiging 1,000 pesos na ang iyong monthly dahil sa wire size na ginamit nyo. Alright, sana naintindihan nyo, kalights. At kalights, iba pang lugi na mas malala, maagang pagkasira ng ref, aircon motor, umiinit na ang outlet at breaker, panganib ng sunog, mas mahal na repair kaysa tamang wire. At kalights, mali sa wire, ganito yung lugi mo. Halimbawa, manipis na wire ang ginamit mo, 150 to 500 per buwan ang lugi. Halimbawa, sa mali na wire, pang matagalan na yung hindi napalitan, libo-libo sa isang taon ang lugi. Mali sa wire, worst case nyon, ang lugi sa'yo ay sunog, sira ang appliances pa. Ibig sabihin, kalights, 432 pesos yung masisibing si sana buwan-buwan sa inyo ang appliances na load na aircon. Sa aircon pa lang yung pinag-usapan natin, ha. Kapag maliit yung wire size na ginamit mo dyan, yun, madadagdag sa konsumo mo. Sana ay nakatulong ang content na to at paki-like naman at paki-comment kung taga saan ka para malaman natin kung saan nakarating ang content na to. Paki-share na rin para marami ring matututo sa ating mga content. Maraming salamat.